No added sugar po na palitaw. Ito po yung plain at yung ube. Una po, kailangan po natin ng sesame seeds. Ako lang ba yung may gusto na toasted o ikaw rin po? Pa-comment naman. Mas masarap lang talaga pag sinabing palitaw, yung toasted talaga yung sesame. So, kailangan po natin ng 1/2 cup ng coconut flour, psyllium husk, mga 2 tablespoon po. Then, lagay po tayo ng santan gum, 1 teaspoon. At 1 cup po ng hot water. Mas okay po kung boiling water po. Then, mix-mix lang po natin. At kung umabot ka po sa part na ito, okay lang po ba na malaman kung ano pa po yung mga namimiss mo po na mga kakanin. Try natin gawan po ng low carb. Pa-comment naman po. Salamat! At dahil medyo mainit po, gamit muna tayo ng spatula. Yan, mix-mix lang po habang nagpapakulo na rin po ako ng water po dyan. Then, hahatiin po natin to. Yung kalahati po gagawin nating ube. Pero kung tatanungin nyo ko, ano mas masarap yung ube o yung plain? Mas nagustuhan ko po yung plain. Pero okay lang naman din kung ube flavor po yung gusto nyo, okay lang din. Kayo na pong bahala. So, yung white po, mahalaga dito, wag masyadong malaki. Tama lang po. Then, mas manipis, mas okay. Yung tamang nipis din. Yung kalahati, ito po, lagyan natin ng ube. Tansya-tansya na lang po yung ginawa ko po dito. Tapos, habang kumukulo na po yung tubig, pwede natin ilagay yung ating plain muna. Mga 2 to 3 minutes lang po. Mabilis lang po yan. Then, after nyan, mga 2 to 3 minutes, pwede na natin alisin. Pero ito po yung ube. Add na lang po pagkakulang po. Pero mag-a-add po ako dito ng psyllium husk po, mga 1/2 tablespoon. Kasi nag-add tayo ng ube. So, nadagdagan yung liquid niya po. Then, ito na po yung ating palitaw. Tanggalin na po natin. Di ba po, mabilis lang. So, ay ganun. Yan. Sobrang sarap nito. Lalo na yung toasted na sesame seeds na nilagay natin. Then, yung ating ube po ito. So, same lang din naman, mga 2 to 3 minutes po. Yan. Salamat nga po pala sa mga bago nating followers at sa matatagal na po. Palambing naman po, pa-share naman po, and thank you rin po sa pag-follow. Yan. So, mga ilang minuto lang din, then pwede natin tanggalin po. Tapos, yung ating sesame po, lalagyan natin ng monk fruit. Kaya, doon sa mga nagtatanong, pwede ba ito sa diabetic? Yes, pwede po. Basta monk fruit po yung sweetener, tapos ito na yung ating ube. So, kayo na pong bahala kung alin ang gusto nyo pong ilagay dyan. Pero mas okay nga po yung nyog, tapos yung ating sesame seeds. So, lagyan lang po natin. So, ito po yung aming second meal for today at ang sarap niyan ka-low carbs. Yan. Nag-add po ako ng konting golden monk fruit sa ibabaw, kaya doon sa ibang picture, medyo may, parang asukal na pula. Pero golden monk fruit po yun. Kamukha lang po. Yan. So, desiccated coconut po ito. Pero kung gusto niyo po yung nyog talaga na fresh, pwede naman. So, yan. Add na lang po kayo ng sesame sa ibabaw po. Mas maraming sesame seeds, mas masarap. Tsaka yung monk fruit po. So, enjoy nyo po yung ating palitaw. Stay healthy, stay local po, and God bless po sa ating lahat.